response natin sa Diyos na nakipagtipan sa atin at upang tayo ay makapagpatuloy sa tipan na yon. Okay, gusto kong i-connect ito kasi ito ay isang marka ng mga leaders, pero sa ating mga nanampalataya dapat nakamarka din tayo ng ganito. Amen? Amen. Sino sa inyo ang fat? O, yung mga fat dyan. Sabihin mo sa katabi mo, fat tayong lahat. Fat. Ako. Kasi ang ganda ng ibig sabihin ng fat. Una, yung F, ibig sabihin, Faith. faithful. So, dapat, bilang nakipagtipan sa Diyos, kailangan manatili din tayong faithful sa ating Panginoon. Kung paano na siya ay nananatiling tapat. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, maging tapat ka. Okay? Kasi pag patuloy tayong magiging tapat sa Lord, sa pamamagitan ng kanyang salita, maibubunga ang mga bunga ng Holy Spirit at yung pagsisilbi natin sa Panginoon ay makapagbubunga rin. Sabi dito sa Luke chapter 16 verse 10, pakinggan nyo to. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami, at ang hindi tapat sa kaunti ay hindi rin tapat sa marami. Amen. So, saan tayo magiging tapat? Saan tayo magiging tapat? Sino sa inyo yung tapat sa panalangin? Nananalangin every day. Ang panalangin naman natin kahit hindi every 5 o'clock, pero nananalangin ka. Sabihin natin, amen, kung nananalangin tayo. Amen. Maging tapat sa panalangin kasi yan yung kailangan natin upang magpatuloy tayong walang anumang bagay, ang kaaway na magtatagumpay sa ating buhay. Sino yung tapat sa kanyang pagbabasa ng Bible? Amen. Okay, yan. Magbasa tayo ng Bible every day. Bago ka mag-Facebook, bago ka mag-Messenger, kung meron kang app ng cellphone, basahin mo muna. Maganda yung Bible kayo. Okay ba? Bible. Kung binabasa mo ngayon yung First John, sige, hanggang matapos mo yung First John. Okay, sino yung tapat sa kanyang pagbibigay sa Panginoon, maging good stewards tayo sa mga binigay ni Lord. Ano yung mga binigay ni Lord? Hindi lang sa mga financial, kundi anuman yung mga binigay niyang mga talento natin. Okay. Thank you sa mga worship team. Binibigay nila yung mga talento nila sa pag-aawit. Sino ba sa inyo yung available? Sino ba sa inyo yung may talento? Sabihan nyo lang. Pati mga boys. Minsan kaya yung mga boys worship team naman. Brother Frank, pwede ba? Worship team naman kayo minsan. Brother Alan, pwede ba? O, di ba? So, maging tapat tayo sa Lord. Sa lahat ng bagay. Pwede na. Sabi ko sa katabi mo, maging tapat tayo. Dahil tapat ang ating Diyos. Ano ba dapat natin? Yung sapat, available. Doon sa Isaiah chapter 6 verse 8, narinig ko ang boses ni Lord. Ang sabi, sinong ipapadala ko? Sino ang magiging messenger namin? Sumagot ako, nandito ako ang ipadala mo. Available ba tayo? Tingnan ninyo nung sinabi ni Nehemiah na ipapaayos natin yung bakod, lahat naging available na gawin yung trabaho. Lahat. Amen? Dapat tayo ngayon, lahat tayo available kung may gawain ang Lord. Sabihin mo sa katabi mo, available ka ba? Available ka Pag may ba? program tayo, okay, mag-anniversary tayo sa August 9, available tayong lahat. Amen. Magpagtulungan kung ano man yung dapat na gawin. Kung hindi naging available yung mga tao sa panahon ni Nehemiah, kahit nandun na yung lahat ng mga available lahat, yung kanilang gamitin, meron na yung leader, kung hindi sila naging available, hindi nangyari yung kanilang pag-aayos sa bakod. Kaya magiging matagumpay ang anuman gawain natin kung available kayo. Sabi mo sa katabi mo, available ka. Available. Siyempre. Okay ba? So, yung gawain
walang napipilitan. Walang napipilitan. Amen ba? Hindi tayo napipilitan. Yung panahon ni Nehemiah, hindi napilitan yung mga tao. Kahit napakahirap. Talagang lahat sila ay gumawa upang natapos yung kanilang pag-aayos sa bako. Amen? O, ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo, available ka. Available ka. Kung may pangangailangan, kung kailangan ka dito sa church, o kung ano mang mga ministry na ilid ni Lord sa'yo, nandun na dapat andoon tayo, available tayo. Huwag natin, andyan naman si Sister Tess. Siya na lang. Hindi, iba ka. Amen. Iba yung magagawa mo. Amen ba? Iba ka. Sana available tayong lahat sa ating youth camp. Kasi tayo yung sponsor, ha? Sa ating youth camp, meron na, ipa-final na namin, hindi na sa pictures camp. Doon na sa Trinidad. Nazarene Bible College, doon sa La Trinidad. Medyo malayo, pero yun yung available natin. Sa La Trinidad, pero ipa-final na natin yun. Kaya tuloy! Sabihin mo sa katabi, tuloy! Ready ka na ba? 1.5. Meron ka na bang pera? 4 days. Napag-register. Amen? Okay ba? So, nakapag-meeting na kami ni na Pastor Sunny tungkol dito na ate guys. So, ewan ko kung pumunta na si ate guys, nagbigay na ng letter. Okay? Pero mas malaki. So, kailangan at dito sa availability sometimes may sacrifice. Naintindihan ko si Sister Arian kasi teacher yan. Maraming ginagawa ko yun kaya hindi sila nag-practice. Pero andito pa rin siya. Amen ba? Amen. Pag tinawag ka ni Lord, may pinapagawa ka. So hindi mo sabihin na sacrifice of your time. You do it with love. Amen? Amen ba? Parang easy kayo, amen. Amen. Available ako dahil mahal ko si Lord. Hindi mo sabihin na sacrifice kasi minsan pag sacrifice, totoo, sinacrifice mo yung time mo, pero ginawa mo yun dahil may pag-ibig ka sa ating Lord. Okay, last. F-A-T. So naman, teachable. Proverbs 9:9, turuan mo ang marunong at lalo pa siyang tatalino. Turuan mo ang matuwid at lalo siyang matutupo. Okay? Ito naman, teachable, kailangan na ito ay nakikita ang pagpapakumbaba. Kasi minsan, sino sa inyong mga young people yung ayaw paturuan? Sabi ni Mama, anak, ayusin mo naman yung kwarto mo. Yung term ng mother ko noon, ganito, yung hindi maayos yung damit, pag inalit, tapos yung mga ukot, kasi lakala ulit. Sabi nila yung ulit kasi, yung ahas, di ba, pag alisin niya yung kanyang, yung kanyang... Balat. Balat, aalis na lang yan. Kaya ganun daw mga yung people, pag umalis kayo sa inyong mga bed, na hindi nyo inaayos yung inyong mga unan, yung mga kumot, para kayo daw ahas. O yung mga yung people, sabihin mo sa katino ko, hindi ka ahas. Dahil inaayos mo yung kwarto mo. So yung teachable, pag may narinig kang salita ng Lord, o kung may ibang tao na sasabihan ka, dapat i-admit mo ito kung totoo. Sometimes, ayaw nating paturo. Bakit? Fried chicken. Ayaw nating maturo, lalo na sa mag-asawa. Kung minsan yung babae, tuturuan niya yung asawa niya, ganito, han. Yung isa naman, ganito, babes. Pero ayaw niyang paturo kasi pride. Hindi. Tama yung ginawa ko. Kahit alam niya hindi tama. Kasi hindi siya teachable. Sa salita ng Diyos, kailangan din tayong maging teachable. Pag may narinig ka ng salita ng Lord ngayon, oh God, ako'y nagsisisi, baguhin mo ako. Ganun sana yung gagawin natin. Okay? So, hindi yung, alam ko na lahat dyan. Maalala ko tuloy ngayon, may isang niyang people noon, doon sa casa. Sabi ko, nagbabasa ka pa ba ng Bible mo? Kasi active siya. Hindi na po. Bakit? Nabasa ko na lahat. Bakit kung nabasa mo lahat po, basahin na naman ulit. Nabasa ko na lahat. Sino sa inyo yung
sila nagbabasa ng Bible kasi nabasa niya na lahat. Ha? Yung iba sabi nila, 3 beses daw in a year nila nababasa yung Bible. Okay, challenge. Kahit man lang sa 1 taon o 2 taon yung mabasa yung Bible. Amen ba? Amen. Magkaroon na kayo ng goal ngayon na mabasa nyo yung buong Bible kung hindi nyo pa nababasa yung buong Bible. Amen ba? Kasi malay natin, mawawala yung Bible. Ang dami pa natin hindi alam doon. Okay ba? Sino ngayon yung magsasabi na gagawin niyang goal yung babasahin niya ang Bible ng 1 taon? Anong date ngayon? Anong kwan ngayon? June. Tatanungin ko yan next June. Okay ba? Okay? So yan, kailangan tayo maging faithful, available, at teachable. Kasi nakipag-ipan ng Lord sa atin para makapagtuloy tayo na maging matibay sa ating pananampalataya at yung pag-ipan ng Lord, patuloy tayo maging tapat, available sa pagsisilbi at patuloy na natuturuan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Okay, tayo tayong lahat.